Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, it's another product review. And pagdating dito sa mga product na to guys, kailangan talaga 1 month mo siyang gagamitin bago ka magkaroon ng review. So ito guys is isang buwan ko talaga munang ginamit bago ako magbigay ng aking thoughts about the product. Kasi kailangan talaga dito is 1 month ka talaga. So ang sinasabi ko guys is itong si Prestige International na rejuvenating and meron na akong maintenance. Ito si rejuvenating guys, yung sunblock na iwan ko sa baba kasi ginagamit ko rin siya every time na kailangan or pagkatapos maligo or basta pagkatapos maghilamos, naglalagay ako nun. So, naiwan ko siya dun sa baba. But, yeah, ito yung kulay pink. Ito is rejuvenating and si blue, ito naman yung ito yung maintenance and nung nabili ko to, naka-promo siya, tapos mura lang siya. Nabili ko siya ng set. Meron ka ng rejuvenating, meron ka na din ng maintenance set. So, inuna ko syempre is rejuvenating. And, take note guys, na bago ko to ginamit, ay assure muna na tumigil muna ako at nag-rest muna sa kahit anong skincare bago talaga ako magsimula sa bagong skincare. So, nakita ko ito guys sa uso pa yung PBB, hindi pa tapos yun. Nabili ko na to kaso hindi ko pa siya ginamit. Ito ko lang siya ginamit kasi nga nag-rest muna. Nakita ko to kay Fiang. Ito daw yung pinaka ginagamit niyang skincare. Nag-trending kasi siya dahil dun nga nung may challenge sila, yung pinaka-concern niya is yung kanyang skincare. Tapos nag-trending na naman, hinanap ko kung ano yun. Ito nga yung lumabas. Ako, bumili din talaga ako agad. Para may-try ko din kung talaga bang effective siya or kung maganda. Kung makikita nyo guys sa before video, may mga videos kasi si Sofia or si Fiang Smith, yung sa BBB, about sa paggamit niya ng product. At meron talaga siyang mga pimples before and dahil sa paggamit ng products na yun, gumanda yung kanyang skin. So ako naman, tinry ko din. Hindi naman ako guys, as in, sobrang grabing mag-pimple. Pero syempre, as tao lang din naman, nagkakaroon din naman ako noon. And syempre, dito sa YouTube ko, lagi talaga ako nagre-review ng product, especially rejuvenating. So, ako guys, tinry ko na agad ito. Ayan, pinili ko siya. And, ayan, yung bawas, ang toner niya guys is 60 ml. And yung bawas pa lang is dito pa lang siya. Marami pa. Ito pa yung pinaka-toner niya. Madami pa. Tapos, yung kanyang cream din, after a month. Ayan, napakadami pa. Kasi sobrang konti lang talaga nilalagay ko. And actually guys, yung lagayan nito, nung kulay, yung rejuvenating kasi is natapon ko na. And maganda sa rejuvenating nila kasi meron silang free pouch na kulay pink. Pinagamit ko na rin sa anak ko. Sana si maintenance, meron na rin ganung pouch, diba? Kasi maganda yung packaging na ganun after mo magamit yung product is may nagagamit ka pa talaga yung packaging nila, magagamit mo din. So, anyway guys, natapon ko na kasi guys, ang instruction about sa rejuvenating is that kailangan mo siyang gamitin twice a day, yung toner, tsaka yung toner niya, and yung cream sa gabi. Pero ako kasi guys, as a reviewer, and matagal na talagang user ng mga rejuvenating, hindi ko talaga siya guys ginagawang day and night. Kasi mahirap gumamit ng toner sa umaga, lalong-lalo na kung hindi naman ganun kagrabe ang iyong skin problems. Ako kasi yung pinaka-problem ko lang talaga sa face ko or sa skin ko is that ang pores ko is medyo malalaki. Medyo malaki yung open ng pores ko. So, yun na talaga ang pinaka hinahanap ko na ma-resolve sa skin ko every time gumagamit ako ng mga rejuvenating or skincare. And from time to time, of course, monthly, nagkakaroon din naman ako ng menstruation, kaya lumalabas yung mga pimple ko. Dumadami minsan wala. But kung gumagamit kasi ako ng mga ganyan guys, mabilis matuyo at mabilis talaga matanggal, pati yung scarring. Kung makikita nyo, meron ako dito ang scar ng pimple. Ayan, scar siya ng pimple. Dalawa yan, guys. And, nung ginamit ko yan, itong pimple kasi ito, guys, ito yung pinakaayaw ko talaga ng mga pimples pag nagkakaroon ako. Ito yung mga pimple na, alam mo yung parang walang butas. And, hindi siya yung, di ba, pag nagkaroon ka ng pimple, masakit na siya agad, tapos namumula at may puti na agad. So, kailangan mo lang siyang ipap para
matanggal yung white dun sa pinakaloob, tapos mag-start na siyang mag-heal. Ito kasi guys, napakatagal kasi wala talaga siyang butas at ang hirap. Hindi ko alam kung meron ba siyang laman o wala. Pero nagsuswell siya. Namumula siya and medyo paumbok siya. Kaso, ang hirap nga kahit na itry ko siyang tirisin, wala talagang lumalabas. So, ang hirap kasi guys, kung itatry mo talaga na sobrang gano'n, baka magamit mo yung kuko mo. And yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng bako-bako yung face. Yung parang yung face mo is nagkakaroon ng malalim na scar. Dahil yun sa pinipilit mo siyang i-pop yung mga pimples dyan sa face mo. Yun talaga yung guys ang pinaka main reason. Kaya ako, tinatry ko din talaga na iwasan gawin yun. Kahit na minsan nagigigil talaga ako guys. Ginagawa ko talaga yun. Pero ako kasi ginagawa ko yun sa aking mga whiteheads tsaka sa blackheads na ako talaga nagpiprik, tinatry ko yun. Pero hindi ko ginagawa masyado yun sa mga pimples kasi ngayon nga lumalalim. At nasisira siguro yung tissue kasi sobrang lambot talaga ng mga pimple natin kapag fresh pa siya. So, sobrang lambot ng paligid niya. So, kung pipilitin natin i-pop siya, nagkakaroon siya ng malalim na scar. And, natitira yun at hirap yun tanggalin. So, yun guys. Anyway, dito na tayo sa review sa paggamit ko dito. Ang sabon niya, marami pa rin akong tira. Kasi nga, gumagamit din naman ako ng gumagamit ako ng Kojic soap sa body ko naman. Iba rin yun sa face. So, yung sa face ko, ginagamit ko yung soap na kasama dito. And, I can say na maganda naman siya. And then, sa toner nila guys, masasabi ko sa toner nila, medyo medyo matapang yung amoy na as in, every time maglagay talaga ako nito guys, napapahatching ako, napapaubo ako kasi pag pumasok siya sa ilong ko ng biglaan, parang ang strong ng amoy niya na mapapahatching ka or mapapaubo ka kasi sobrang strong. And I believe na yung formulation nito, medyo matapang-tapang din kasi yung first gamit ko dito, ang first gamit ko talaga guys, every time gumagamit ako ng mga rejuvenating, gabi talaga ako nagsisimula. So, ang first gamit ko nito, hindi naman ganun kadami yung pagkalagay ko. I believe sakto lang nilagay ko talaga sa dito sa cotton na to, na flat siya. So, as before kasi hindi na talaga ako gumagamit ng cotton, diretso sa kamay, tapos din ganun. Pero ito kasi, nung na-smell ko siya na medyo matapang siya, so, gumamit ako ng cotton. And konti lang naman, alam ko, sakto lang talagang nilagay ko sa kanyang toner. Pero napaubo ko guys sa smell niya. And, after that night, after ng application ko talaga guys, tapos paglagay ng cream, namula yung face ko as in sobrang pula niya. And medyo may, na siya, may sting feeling na siya na parang may burning sensation na nangyayari sa face ko. Pero tolerable naman siya. And siguro, nanibago lang yung face ko kasi nga medyo matagal na rin ako hindi gumagamit ng rejuvenating. And sabi ko nga, nag-rest muna ako. So, after that night, ginawa ko is every night na lang din ako talaga naglalagay. Hindi ko na sinunod yung direction na kailangan mag-toner ka din sa umaga. No, ginamit ko lang siya every night. And as weeks or days by, nakikita ko na ang bilis ng nito guys, ang bilis ng kanyang result or effect kasi nagkakaroon na ako ng micro peeling. And nakakamiss yung ganung peeling kasi hindi na talaga ako nagpipeel guys dun sa kay Brilliant Skin. Kahit nadamihan ko minsan yung paglagay ng toner, hindi ako nagpipil doon. And dito, kahit sakto lang yung paglagay ko ng toner, nagpil ako. Nakakamiss yung gano'n. Nagkakaroon ka ng malalaking skin na nagpipil off sa face mo. Nakakamiss yung gano'n. Pero hindi naman siya masakit. And every time guys, kung magkakaroon din kayo ng peeling, kung gumagamit kayo ng mga rejuvenating, kahit ano pa yan, at kung nagkaroon kayo ng peeling, wag nyo talaga siyang pilitin na tanggalin. Kasi nakakagigil din naman talaga na tanggalin, diba? Yung mga peeling na skin dyan sa face mo, lalong-lalo na kung nagtatrabaho ka, kailangan mag-makeup kasi mag-ano talaga siya lahat ng mga makeup mo doon mapupunta sa mga micro peeling or malalaking peels. Huwag mo pipilitin, hayaan mo lang siya, matatanggal lang yan kapag ilang beses mong hihilamusan. And tip ko din guys, kapag kayo ay nagsa-start ng mag-peeling, huwag kayo masyadong maglagay ng products. Let's say, nagpipil kayo ngayon, hayaan nyo muna siya magpahinga ng isang araw, tapos
i-alternate nyo muna yung paggamit para magkaroon yung hindi mabugbog yung skin nyo. Kasi yung nag-peel na yun, kapag padadaanan nyo ulit ng toner o kaya ng cream, masakit siya at mahapti. Kasi manipis na yung area na yun. So, iwasan yung mga area na yun. Kung pwede, gawin nyo parang spot conceal, parang ganun, na kung saan lang yung mga pinakakailangan na lagyan, i-treat, doon lang yung lagyan nyo ng toner konti, tuldok-tuldok lang, and yung cream, yun lang yung gagawin nyo. And as so far, sa paggamit ko dito, satisfied naman ako kasi napakaganda naman niya. And ayan o, anyway, after like 2 weeks din siguro, kasi matagal din talaga sa pimple na yan, matagal din talaga mag-pop or matagal siyang mag-dry, and lumabas yung pinaka-laman yan bago siya mag-heal. And after like consistent na paggamit ko sa kanya, like 2 weeks siguro, na ano na siya, nag-pop na siya ng kusa, parang lumabas na yung pinaka-white niya. Anyway, ginano ko na naman siya, konti lang. Tapos lumabas na yung pinaka laman sa loob, and then nag-start na siyang mag-heal. Ayan, konti na lang yung pinaka-scar niya. And ngayon nagpapahinga muna ako, and yan na lang talaga nilalagyan ko, hindi ko na nilalagyan yung pinakabuong face ko kasi nga kailangan din ng pahinga ng face natin bago tayo magsimula sa next natin na gagamitin. So, ako guys, gagamitin ko na naman si maintenance naman. Ito yung pinaka-ginagamit ni Piang, nakikita ko sa video niya. Ito yung pinaka-ginagamit niya. E, nakita ko kung makakuskus siya sa face niya, parang ano parang ginagamit talaga, parang cleanser lang yung ginagamit niya sa toner, and we'll see kung ano itong magiging effect nito sa akin kung ito naman yung gagamitin ko. So anyway guys, sa rejuvenating pala guys, I suggest na maggamit kayo ng mga rejuvenating sa month of start kayo sa September la. Mga bare months talaga guys, kasi bare months is doon na nagsisimula na medyo calm na yung weather, medyo maulan, medyo malamig, hindi na siya ganun kainit, kaya doon kayo mag-start na mag-use itong mga product na to. Kasi guys, kapag ka talaga summertime, at tapos gumagamit kayo nito, kahit gabi lang kayo maglagay, kinabukasan talaga guys, ano siya, medyo nagdadagdag siya, kung kunwari ito ay matapang, tapos nagkakaroon na kayo ng peeling, tapos pagpawis kayo, nakakadagdag siya ng feeling, burning sensation sa face niyo. So, I suggest na you use this bare months para medyo, medyo ayos lang yung, medyo cool yung, pati yung weather and yung lugar, hindi nyo kailangan na, lalo na kapag hindi naman kayo nag-work or hindi naman kayo nag-stay sa aircon na area. So, ayun. And anyway, wag nyo din kalimutan yung leeg nyo kapag naglalagay kayo nitong product, but wag nyo everyday kasi mas manipis yung skin natin sa leeg kaysa sa face. Basta wag nyo kalimutan. And kung wala kayong ginagamit palaga guys, kung gusto nyo magpantay yung face nyo, kasi sobrang nakakaputi siya guys, ang ganda din nyo naman no. And nakaka-glass skin din siya. And in fairness guys napakagaling niyang pakinis at magpa-shrink ng pores. Kasi ayan, tingnan nyo guys, yung kung hindi na siya talaga masyadong visible yung pores ko. Kahit nga minsan, natamad na akong mag-makeup. Kasi ang puti ng face ko guys, kailangan ko pang mag-contour na lang yung ginagamit ko. Kasi sobrang puti na yung face ko. So, kailangan na meron naman, may dimension naman, kailangan mag-contour. So, yun. And anyway guys, magkakaroon tayo ng isa pang video pala guys, kung ano yung ginagamit ko sa body ko para magpantay tuwing nag-rejuvenating. And isa doon is si RDL. So, ginagamit ko siya sa buong katawan ko. And gagawan ko siya ng video para makita nyo din yung result nito sa akin, sa katawan ko. And para mas isa-isa natin yung effect niya sa skin natin, and kung ano-ano ba yung mga nilalagay ko doon, pinaghahalo ko para maging maputi din yung body ko. So, ayun, tinisiko ko, puti din siya. So, yun lang guys. I hope you like this video. Medyo mahaba na kaya tong video ko. And next video natin guys is si maintenance naman yung gagamitin ko. Kailangan ko lang magpahinga talaga ngayon para naman sa bagong start na paggamit ko niyan sa video na yan. So, yun guys. I hope you like this video. And kung meron kayong mga questions guys, kung gumagamit kayo ng mga rejuvenating ngayon, kahit ano pa yan, kung meron kayong mga questions, comment down below lang guys. At nakikita ko yung mga comments nyo, and kung kaya ko sagutin, sinasagot ko talaga lahat based on my experience. Hindi naman ako talaga guys doktor or expert sa mga skincare na yan. Basta sinasagot ko sila based on my experience about the skincare.
na nagamit. And, kung gusto nyo rin ma-update sa bagong videos about sa skincare or kahit ano pa yan dito sa channel ko, please subscribe to my channel and click mo yung notification bells para every time meron akong bagong video, ma-notify ka sa aking bagong video. So, ayun lang guys. Share nyo para sa iba na kailangan marinig itong videos na to. And ayun lang guys. I hope you like this video. See you on my other one. Bye-bye.